Delta Whiskey, Mexico Zero, Romeo Delta Whiskey. Romeo Delta. Si Luis Alfredo Garavito ay ipinanganak noong January 25, 1957 sa Genova, Colombia sa kanyang mga magulang na sina Manuel at Rosa. Panganay siya sa 7 magkakapatid. Ang ama ni Luis ay babaero, lasenggo, strikto at mapang-abusong ama. Ang kanyang ina naman ay bayolente at walang pakialam sa mga anak. Ang pagiging babaero at lasenggo ng ama ni Luis ay ang palaging nagiging dahilan ng away ng kanyang mga magulang na siyang kadalasang nasasaksihan ng kanilang mga anak. Sinasaktan ng ama ni Luis ang kanyang ina kahit na ito ay buntis. Noong mag-aral si Luis, madalas siya ay nabubuli ng mga kaklase dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan. Pag siya ay hinahabol at tinutukso ng mga kaeskwela, kadalasan siya ay nagwawala at nagiging bayolente. Grade 5 si Luis nang mapilitan siyang huminto sa pag-aaral. Kinailangan ng ama niya ang kanyang tulong para maghanap buhay. Ikinadismaya ni Luis ang paghinto niya sa eskwela, lalo na at pinagbabawalan siya ng kanyang ama makipagkaibigan at maging makipagnobya. 1969 ang unang makaranas ng sexual na pang-aabuso si Luis mula sa kanilang kapitbahay na malapit na kaibigan ng kanyang ama. Siya ay na-rape at na-torture. Itinali siya sa kama, hiniwa-hiwa siya ng blade, kinagat ang kanyang ari at sinunog ang kanyang balat sa pamamagitan ng kandila. Ang pangyayaring ito ay naulit pa ng naulit, nahinto lamang ito nang sila ay lumipat ng tahanan. Subalit sa kanilang paglipat, muli na naman siya naging biktima ng rape ng kanilang bagong kapitbahay. Ang mga pangyayaring ito ay hindi binanggit ni Luis sa kanyang mga magulang sa takot na hindi siya paniwalaan ng mga ito. Taong 1972, si Luis ay muntik ng palayasin ng kanyang ina dahil siya ay nahuli nito na nagtatangkang mangmolest siya ng 5 taong gulang na batang lalaki. Pero nang sumunod na taon, muli na namang nagtangkang mang-rape si Luis. Sa isang train station, sinubukan niyang mangmolest siya ng 6 na taong gulang na batang lalaki. Pero ang bata ay nagsisigaw at siya ay nahuli ng mga otoridad. Agad naman din siyang pinakawalan ng mga pulis dahil sinabi niya sa mga ito na wala naman siyang intensyon na gumawa ng krimen. Matapos ang insidente, naging madalas ang argumento ni Luis sa kanyang ama dahil sa kanyang pagkahilig sa mga kabataang lalaki. Ito ang naging dahilan para tuluyan na siyang palayasin sa kanilang tahanan. Sa pag-alis niya sa kanilang bahay, siya ay nagkaroon ng iba't ibang trabaho. Nagkaroon din siya ng ilang karelasyon. Nang matuto uminom ng alak si Luis, siya ay naging addicted na rin dito. Pag siya ay nalalasing, ay sinasaktan niya ang kanyang nobya. Naging sobrang seloso at controlling din siya. Kaya kadalasan ay iniiwan siya ng kanyang nagiging karelasyon. Habang nagkakaedad, si Luis ay nagdanas ng mga sintomas ng psychosis, paranoia at depression. Taong 1980s, nang magtangkang magpakamatay si Luis dahil sa paniniwalang wala ng halaga ang kanyang buhay. Nagpagamot siya sa psychiatrist para sa kanyang depression. Hindi niya ni minsan binanggit sa doktor ang kanyang pagiging pedophile, kaya antidepressant lang ang gamot na ibinigay sa kanya. Nag-umpisa nang mangmolest siya ng mga kabataang babae at lalaki si Luis. Pero mas gusto niya ang mga kabataang lalaki. Kinalaunan, mas naging matindi ang sexual addiction ni Luis. Hindi lamang siya sexual na nang-aasulto ng mga bata, tinotorture niya rin ang mga ito. Ang mga biktima ni Luis Garavito ay pawang mga kabataang lalaki, edad 6 hanggang 16 na taong gulang. Lumalapit siya sa mga bata at nagdi-disguise siya bilang pari, salesman at kung ano-ano pa. Inaalok niya ang mga bata ng pera, pagkain o kaya naman ay trabaho. Dinadala niya ang mga ito sa malalayong lugar kung saan walang makakakita ng kanyang krimen. Nire-rape niya ang mga bata at tinotorture sa pamamagitan ng pagkagat at pagsunog sa parte ng mga katawan ng mga ito. Ang mga ginagawa niyang krimen ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan kaya dumalas ang paggawa niya nito. Sa pagitan ng mga taong 1986 hanggang 1992, pinaniniwalaan na nakapang-rape at nakapang-torture na si Luis nang hindi bababa sa 200 kabataan. Naging interesado sa mga mass murder si Luis at pati na din kay Hitler. Ang kanyang pagkahilig sa mga patayan ang nagtulak sa kanya na pumatay na din.
Ang mga demonic voices na naririnig niya sa kanyang isip ang nag-udyok para sa una niyang murder. October 4, 1992, namataan ni Luis ang 13 anyos na si Juan Carlos na naglalakad sa isang bazaar. Sinundan niya ang binatilyo at habang nasa daan, bumili siya ng tali at isang butcher's knife. Inalok niya ng trabaho si Juan Carlos kapalit ng pera. Sumunod naman sa kanya ang binatilyo at sila ay nagtungo sa isang liblib na lugar malapit sa isang riles ng tren. Dito ay kalaunang natagpuan ang katawan ng binatilyo na putol ang ari, may sugat sa iba't ibang parte ng katawan at tanggal ang mga ipin sa harapan. Makalipas lamang ang 6 na araw, si Luis ay muling pumatay ng isang 12 anyos na bata. Sa mga sumunod pang mga buwan, si Luis ay nangibang bayan at muling pumatay ng 8 kabataang lalaki. Matapos nito ay inumpisahan ng idokumento ni Luis ang kanyang mga pagpatay sa isang journal. Dumalas ang paggawa ni Luis ng krimen at pinaniniwala ang humigit na sa isang bata ang pinapatay niya sa isang araw. At sa paglipas pa ng panahon, ang kanyang mga murders ay mas nagiging karumal-dumal. Humihinto lamang siya sa pagpatay pag nahahanap ang kanyang mga biktima o kaya naman ay nasusugatan siya sa proseso ng pagpatay. Pag okay na ang lahat, balik na naman siya sa pagpaslang ng mga kabataan. Ang mga biktima ni Luis ay pawang mga kalalakihan. Pero kalaunan ay napag-alaman na may mga kababaihan ding minules siya at pinaslang si Luis. May ilang pagkakataon na si Luis ay naiimbitahan ng mga otoridad sa presinto. Siya ay nakukwestiyon hinggil sa pagkawala ng ilang mga kabataan. Sinasabi ni Luis na wala namang basehan ng mga pulis sa paratang sa kanya ng mga ito. Sa ganung paraan kaya siya ay madalas na pinakakawala ng mga pulis. Sa oras na mahanap na ang mga katawan ng mga batang nawawala, si Luis ay nakatakas na at nakapangibang bayan na. Noong April 22, 1999, habang umiinom ng alak, namataan ni Luis ang isang 12 anyos na batang si John Ivan Sabogal na nagbebenta ng lottery ticket. Nagpakilala si Luis dito bilang isang politician. Maya-maya pa ay tinutukan niya ng patalim ang bata at ito ay dinala niya sa isang liblib na lugar malapit sa isang burol. Doon itinali niya ang bata at pinaraos ang sarili sa harapan nito. Ang hindi alam ni Luis, isang kabataang palaboy ang noon ay pinapanood ang ginagawa niyang kahalayan. Sinigawan siya nito at pinagbabato. Hinabol naman ni Luis ang bata. Nakakita naman ng pagkakataon si John Ivan at ito ay tumakbo para tumakas. Ang teenager at si John Ivan ay napadpad sa isang farmhouse kung saan naroroon ang isang dalagita. Maya-maya pa ay nakasunod na rin si Luis sa farmhouse na ito. Agresibong tinanong ni Luis ang dalagita kung nasaan ang 2 kabataang lalaki. Sinabi ng dalagita na ang 2 batang lalaki ay nagtungo sa kagubatan. Tinungo ni Luis ang gubat pero doon siya ay nawala. Ang mga kapulisan ay kinontak ng mga bata at kanilang hinanap si Luis. Maggagabi na nang lumabas ang kagubatan si Luis at ito ay kaagad na dinakip ng mga otoridad. Habang si Luis ay nasa kustodiya ng mga pulis, ang mga ito ay gumamit ng iba't ibang paraan para ma-connect siya sa napakaraming pagpatay sa mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nahanap nila ang journal ni Luis at ito ay ginamit nila bilang ebidensya. Ang kanyang DNA sample ay kinuha ng mga investigador at kanila itong ikinumpara sa mga DNA samples na nakuha sa iba't ibang crime scenes. Si Luis ay may kakaibang eye condition na nangangailangan ng espesyal na salamin. At pagkatapos ng ilang eksaminasyon, napatunayan ng mga investigador na si Luis ay may naiwang salamin sa isa sa mga crime scenes. Matapos ang napakaraming ebidensya na nakolekta laban kay Luis, siya ay nagkumpisal na sa kanyang mga krimen at umamin sa pagpatay sa 140 na mga kabataan. Ang mga investigador naman ay nagpatuloy na naghanap pa ng mga ebidensya na magkokonekta sa kanya sa mahigit 32 pang mga biktima. Si Luis Garavito ay sinampahan ng kaso sa pagpatay sa 172 katao. Pero siya ay napatunayan na guilty sa 138 na murders lamang. Si Luis ay nasintensyahan ng 1,853 years at 9 days sa kulungan. Ito na ang pinakamahabang sintensya sa kasaysayan ng Colombia. Pero ang Colombian law ay nagsasabing ang pinakamahabang sentence na makukuha ng isang tao ay 40 years lamang. At dahil nakipag-cooperate si Luis na mahanap ang katawan ng kanyang mga biktima, ang kanyang sintensya ay kalaunang naibaba sa 22 years na lamang. Si Luis ay kasalukuyang nagsisilbi sa kanyang hatol sa maximum prison ng Valledupar sa Colombia.
Siya ay nakahiwalay sa ibang mga preso sa pangambang siya ay mapapatay ng mga ito. Noong 2021, ang request na mapalaya ng maaga dahil sa kagandahang asal na ipinamalas niya sa kulungan ay hinarang ng isang judge. Ito ay dahil hindi binayaran ni Luis ang danyo sa kanyang mga biktima. Ngayong 2023, siya ay eligible na para sa parole. Si Luis ay kasalukuyang nagdurusa sa sakit na severe eye cancer na nagdudulot sa kanya ng sobrang panghihina. Siya ay kailangang salinan ng dugo araw-araw. Ang mga psychiatrist naman na sumuri sa kanya ay na-diagnose siya na merong antisocial personality disorder. Para sa mga tao sa Colombia, hindi sila naging masaya sa sentensya kay Luis. Dapat daw ay habang buhay na pagkakabilanggo o kaya naman ay kamatayan ang naihatol sa kanya. Subalit ang parehong sentence ay hindi nag-e-exist sa Colombia.